Crime Stories PH. Ang misteryo ng Chong Sisters. Maligayang pagbabalik sa Crime Stories PH. Ako si Van at ngayong gabi ay dadalhin ko kayo sa isa sa pinaka-controversial na kaso sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pagkawala at pagkamatay ng Chong Sisters. Isang kwento ng dalawang dalaga sa isang gabi noong July 1997 at isang paglilitis na tinawag na Trial of the Century sa Cebu. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung ang hustisya ba ay tunay na naibigay. Ang krimen. July 16, 1997 sa Cebu City. Naghihintay ng masasakyan pa uwi ang magkapatid na Jacqueline at Marijoy Chong. Ngunit imbis na makauwi, sila'y dinukot ng grupo ng mga kalalakihan. Ayon sa mga saksi, sila'y isinakay sa isang van, pinagsamantalahan at kalaunay si Marijoy ay itinapon sa bangin. Ang kanyang katawan ay natagpuang makalipas ang ilang araw. Si Jacqueline, hanggang ngayon hindi na muling nakita. Ang pagkawala niya ay isa sa pinakamalaking misteryo ng kasong ito. Ang imbestigasyon. Agad na naging headline ang pagkawala ng Chong Sisters. Ang pamilya, lalo na ang kanilang ama na si Dionisio Chong, ay humingi ng hustisya. 7 lalaki ang kinasuhan. Francisco Juan, aka Paco Larrañaga, Josman Aznar, Rowen Adlawan, Alberto Canyo, Ariel Balansag, Davidson Russia, at magkapatid na James Anthony at James Andrew Uy. Ang prosecution ay umasa sa testimonya ni Davidson Russia na naging state witness. Siya ang nagbigay ng detalyadong kwento kung paano dinukot, pinagsamantalahan at pinatay ang magkapatid. Ang paglilitis. Ngunit hindi naging simple ang paglilitis. Ang depensa ni Paco Larrañaga ay matibay. Siya raw ay nasa Maynila noong araw ng krimen, suportado ng mga guro at kaklase. Maraming testigo ang nagsabi na nakita nila si Paco sa eskwela, ngunit hindi ito tinanggap ng korte. Sa kabila ng alibay, ang testimonya ni Russia ang naging sentro ng kaso. At dito, nagsimula ang kontrobersya. Sapat ba ang ebidensya para sa hatol na habang buhay na pagkakakulong? Hatol at kontrobersya. Noong 2004, pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol, reklusyon perpetua, o habang buhay na pagkakakulong. Ngunit dito nagsimula ang mas malaking debate. Marami ang naniniwala na may inosenteng nakulong. Ang pamahalaan ng Espanya, dahil si Paco ay may dual citizenship, ay komisyon sa proseso ng paglilitis. Human rights group, mga abogado at media ay nagtanong, sapat ba ang ebidensya o may pagkukulang sa hustisya? Ang dokumentaryong Give Up Tomorrow ay muling nagpasiklab ng debate. Pinakita nito ang panig ni Paco at ang posibilidad na siya ay biktima ng isang sistemang may kapintasan. Ang
Ang kaso ng Chong Sisters ay higit pa sa isang krimen. Isa itong salamin ng ating sistema ng hustisya, ang lakas at kahinaan nito. Hanggang ngayon nananatiling hati ang opinyon ng publiko. Para sa ilan, hustisya ang naibigay. Para sa iba, may inosenteng nakulong. Ngunit ang alaala nina Jacqueline at Marijoy ay patuloy na nagpapaalala. Ang krimen, hustisya at katotohanan ay laging magkaugnay, ngunit hindi palaging magkatugma. Ito ang Crime Stories PH. Ako si Van at ito ang kwento ng Chong Sisters. Isang kaso na hindi malilimutan.